Sa nakaraan nating video, ay nakahuli na naman ng bagong trabahador para sa star chart niya ang ating bida, sa tulong ng Dagang at ni Anthony. Kaya naman agad niyang sinabi kay Xiaoyu, na hayaan niyang magpatrol ang Dagang, at sino mang kadudadadang makita nila sa 30-kilometer radius, ay agad nila itong huliin para sa ating bida. Sunod ay tinawagan nga niya si Yi Chen, upang alamin ang sitwasyon ng mga noble family sa royal capital, at para tanungin na din kung ang mga sundalo ba nila, ay nagtungo na ng West State upang harapin ang Imperial Guards. At sinabi nga ni Yi Chen na oo umano, at ang pinagsama-samang hukbo nga daw ng mga noble armies, ay nasa 140,000, kung saan ay pinapangunahan ito ng mga direct descendants ng bawat pamilya. Pero kahit na malaki nga daw ang bilang ng mga kalaban nilang sundalo, ay mahigit 100 na naman daw ang commanders nila, kaya masasabi niyang isang malaking hukbo ng sundalo na walang pagkakaisa ang kalaban nila, kaya hindi nila ito dapat nakatakutan. Pero sinabi naman ni Shu na kahit umano nagkakaisa pa sila, ay siguradong hindi pa din nila matatapatan ang lakas ng mahigit 5,000 Imperial Guards niya. Sabay utos kay Yi Chen na magpatuloy sa pag-imbestiga, at pagkalap ng impormasyon sa Royal Capital, at anumang interesanteng bagay nga daw ang kanyang malaman, ay dapat niya itong ipagbigay alam agad sa ating bida. At bago nga niya putulin ang kanilang usapan, ay sinabi ni Shu na nais din niyang malaman, kung si Xiao Mings at Zhao Shuai mula sa Song family ay kasama din sa hukbo nila, gayon na din kung sino ang nangunguna sa Sun family. At narinig nga ni Xiaoyu ang huling sinabi ni Shu kay Yi Chen, kaya naman agad niyang tinanong kung bakit niya binanggit ang mga pangalan nila, at kung ano daw ang nangyari. At sinabi nga ni Shu na nahuli na daw siyang dumating kagabi, kaya malamang sa wala nga siyang alam sa mga nangyari, sabay sabi na si Zhao Shuai at Xiao Mings ay nagpadala ng liham sa kanya, at plano nga daw ng dalawa na umalis na ng Song family. Ayon nga daw kay Xiao Mings, ay madaming tao mula sa iba't ibang noble family ang lumalapit sa kanila, matapos mabalitaan ng lahat na bumalik si Shu ng Luniverse, at nais nga daw ng mga noble family na maging tulay sila Xiao Mings, upang mapalapit sa ating bida. Nung una ay hindi naman daw ito nagiging problema, pero matapos nang maglabas ng Peking Imperial Decree ang Divine King's Palace, ay inumpisahan na silang akusahan ng pagtataksil, at pag nagpatuloy nga daw ito, ay magiging malaking problema ito para sa dalawa, na maaari ding maging dahilan ng kamatayan nila. At dahil dito ay iniisip ni Xiaoyu, na mukhang sila umano ang nagdala ng problema sa mga mababait na taong yun. Pero sinabi naman ni Shu na tutulungan umano niya ang dalawa, dahil kailangan nga din daw niyang magbayad ng utang na loob, sa lahat ng naitulong nila nung nakaraang nandito siya sa Luniverse. Sabay tawag kay Zhang, at tinanong nga niya kung gaano daw kadami ang alam ni Zhang patungkol sa Sun family, gayon na din sa miyembro ng Sun family na dating Imperial Guard sa Royal Capital. Dahil matapos nga daw niyang marinig ang mga sinabi ni Sun Zhongyang kagabi, ay lalo siyang naging curious sa pagkatao ng ama ni Sun Zhongyang, o ni Sun Zaiwen. Dahil si Sun Zaiwen nga daw ay isang henyo at talentado, na nakayang magtiis o magtiyaga ng mahigit 100 taon, para sa pag-cultivate ng kanyang mga sariling Death Army, at ang taong may abilidad, tiyaga at ambisyon nga daw na katulad niya, ay bibihira lamang makita sa mga mayayamang pamilya ng Royal Capital. Pero syempre, mas interesado daw ang ating bida sa mga vision niya, o ang totoo ay papuri ni Sun Zaiwen at paghanga niya sa ating bida. Kaya naman agad na nagtaas ng kamay si Li Heitan, upang tanungin kung pinupuri ba talaga niya si Sun Zaiwen o ang kanyang sarili, pero agad nang tinakpan ni Xiaoyu ang bibig niya, habang sila Zuan naman ay di makapaniwala sa pagiging prangka ni Heitan. Ilang sandali pa ay nag-umpisa nga si Zhang sa pag-alala kay Sun Zaiwen, hanggang sasabihin niyang nakita na nga niya si Sun Zaiwen ng ilang beses noon, mahigit 100 taon na ang nakalipas. Nung mga panahon nga daw na yun, ay palihim siyang pinadala ng dating hari upang imbestigahan ang isang underground slave arena, at habang kumakalap siya ng mga ebidensya sa kanilang ginagawa, ay nasaksihan niya ang mga malulupit na labanang nagaganap, at ang mga madalas nga daw na nagpupunta sa lugar na yun, ay ang mga mayayamang anak ng nobles na walang magawa sa kanilang buhay. At ang mga paborito o gustong-gusto nga daw na papanood ng mga ito, ay ang senaryo sa pagpatay ng mga malalakas na mandirigma, sa mga mahihinang nilalang. At matapos nga daw niyang makita ang mga batang alipin, ay nais na sana niyang puntahan at iligtas ang mga ito, pero may isang tao nga daw na mas mabilis kumilos, at inunahan siyang puntahan ang mga bata.
At tinanong nga ni Shu kung ang taong yun daw ba ay si Sun Zaiwen, na kinumpirma naman ni Zhang, at kinuha nga daw ni Sun Zaiwen ang mga batang may malalaking potential, at malamang nga daw na ang mga batang nakita niya noon, ay isa na din ngayon sa mga Death Warriors ni Sun Zaiwen. Malamang sa tinatago niya ang kanyang pagkatao nung mga panahon na yon, kaya paano mo siyang nakilala, tanong naman ni Shu kay Zhang. At sinabi nga nito na hindi daw niya nakilala si Sun Zaiwen noon, bagkus ay siya ang nakilala ni Sun Zaiwen at nilapitan nga din daw siya upang batiin, kaya naman ano daw ang magkapatid. Dahilan naman upang biglang depensahan ni Zhang ang kanyang sarili, at sinabi na abala daw sa iba't ibang misyon ang mga Imperial Dragon Guards noon, kung saan ay halos hindi din sila nananatili sa Royal Capital. At dahil doon ay hindi niya lubos akalain, na mayroong makakakilala sa kanya kaya naman kalahati lang ng kanyang muka, ang tinakpa niya nung mga panahon na yon, at isang basahan nga lang daw ang ginamit niya sa pag-disguise. Sinabi nga din niya, na nakalimutan daw niya noon na si Sun Zaiwen ay miyembro ng Sword Pavilion, at ilang beses na nga din silang nagkita sa Sword Pavilion noon. Teka sandali lang, hindi ba parang kakaiba ito, wika naman ni Shu, dahil si Sun Zaiwen nga daw ay palihim na nag-cultivate ng kanyang mga Death Warriors, pero bakit niya pinuntahan si Zhang upang batiin, at hindi daw ba ma-expose ang ginagawa niya ng dahil dun? Mabilis talaga ang utak mo, aking hari, wika naman nito, at tinanong nga din daw niya si Sun Zaiwen ng kaparehas sa tanong ng ating bida noon, pero sinabi nga daw ni Sun Zaiwen na ang purpose niya ay upang maging head ng kanilang Sun family. At sinabi na sigurado umanong hindi magiging interesado si Zhang sa maliit na bagay na tulad ng kanyang pangarap, isa pa ay wala nga daw siyang tiwala sa kanyang sarili, na may tatago niya sa Imperial Dragon Guards at sa kanilang hari. Ang patungkol sa ginagawa niyang pag-cultivate ng mga Death Warriors, kaya naman siya na ang nagkusang lumapit upang ipaalam ito kay Zhang, dahilan naman upang lalong humanga si Shu kay Sun Zaiwen. At dito nga ay nag-uumpisa na daw maniwala ang ating bida, sa mga sinabi ni Sun Zhongyang sa kanya, dahil ang kanyang ama ay mayroong kakaibang abilidad sa paghusga, bukod dun ay matapang nga din daw siya, at malakas ang loob ng isugal ang lahat maging ang kinabukasan ng kanilang Sun family. Pero hindi pa nga daw sigurado si Shu kung mapapakinabangan niya ay si Sun Zaiwen, kaya naman mas mainam daw na magdesisyon na lang siya, pag personal na niya itong nakita at nakausap. Sunod ay tinanong nga niya si Li Heitan, kung gaano katagal ang aabutin bago makarating ang hukbo ng noble families, dito sa West State o Western Province. At agad namang sumagot si Heitan, kung saan ay malamang sa aabutin daw sila ng humigit kumulang 10 araw, at ang basehan nga daw niya, ay ang experience niya sa pagta-travel dito gamit ang kanyang mga paa. 10 araw pala ha, wika naman ni Shu sabay sabi na sapat na umano yun, dahilan upang mapatanong naman si Xiaoyu kung ano ang sinasabi ni Shu na sapat na. At sinabi nga ng ating bida na sapat na umano ang 10 araw, upang ma-travel o maikat nila ang buong West State, para ikalat ang kasikatan at bangis ng kanilang Imperial Guards, sa lahat ng lungsod at mamamayan nito. Sabay sabi na magmula daw ngayon, ay dapat hindi napatayin ni Xiaoyu ang mga secret agent na nahuhuli nila. Bagkus ay kailangan niya itong ipadala sa ating bida gamit si Anthony, sabay tanong kung nauunawaan ba niya ito, at sinabi nga ni Xiaoyu na peanuts lamang daw yun. Kaya naman naisip ng ating bida, na hindi na daw niya magiging problema pa ang negative points sa kanyang pag-level up, pag nakahuli pa sila ng mas madaming tao, at nailagay sa kanyang star chart o isa sa mga planeta ng star chart niya. Sunod ay agad nga niyang inutusan ng sasakyan umano nilang si Anthony, upang ngayon din ay agad na magtungo sa pinakamalapit na lungsod. Samantala makalipas nga ang 10 araw, sa pansamantalang army camp ng mga noble armies mula sa Royal Capital, ay halos masira ng ulo ang mga ito habang nakatingin sa kanilang mapa, dahil ang trajectory o paggalaw nga daw ng Wu Army, ay hindi nila ma-predict dahil sa sobrang gulo. At agad na din itong hinagis ang mapa sa kanilang lamesa, habang sumisigaw at napapamura na din, sabay tanong kung ano daw kaya ang plano o balak gawin ng Wu Army. At matapos nga itong mahimasmasan, ay sinabi niyang malapit nang marating ng Wu Army ang Dishu o Western Capital, pero sa hindi nga daw nila malamang dahilan, ay biglang bumabalik ang mga ito sa Liujian Pass. Isa pa ay bigla nga daw naglaho ang mga vanguards na pinadala ng noble families, at bukod doon ay kasama nga daw si Sun Zhongyang sa mga yun, sabay sabi na hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanila, at hindi din niya alam kung magpapatuloy pa ang labanan,
ang mga sundalong ito nga pala ay ang mga taga Sun family. At habang tahimik nang nakatingin sa mapa si Sun Zaiwen, ay biglang may pumasok sa kanyang isipan, kaya naman sinabi niyang mayroon umanong kakaiba sa mapang ito, na agad namang tinanong ng nagmula sa first branch kung ano daw yun. At sinabi nga niya na magmula nang bumalik ng Luniverse ang mga Imperial Dragon Guards, ay nananatili pa din si Duan Mu Huangqi sa Western Capital, kung saan ay wala pa din siyang ginagawang aksyon hanggang ngayon. At yun lang umano ay kakaiba na, dahil si Duan Mu Huangqi nga daw ang kanilang pinag-uusapan, at si Duan Mu Huangqi ay alam at kilala ng lahat na mabangis. Sinabi nga din niya, na si Duan Mu Huangqi umano ang pinakamalakas na sundalo ng dating hari noon, bago pa siya maging isang Celestial Emperor. Kung saan ay sinasabi nga daw ng ibang tao noon, na si Duan Mu Huangqi ang pinakatapat na aso ng dating hari, pero siya din daw ang pinaka-nakakatakot at pinakabaliw sa lahat. At sa loob nga daw ng mahabang panahon na nagtatrabaho siya para dating hari, ay hindi na mabilang ang madugong labanan, at mga karumal-dumal na krimen na kanyang ginawa o nagawa. Kaya naman lahat ng mga kalaban na target niya, ay hindi na daw nakakatulog ng maayos sa gabi, dahil alam ng lahat na binabalatan niya ng buhay ang mga target niya. Sabay tanong kung alam daw ba ng lalaki mula sa first branch ng kanilang pamilya, kung bakit ginawang Celestial Emperor ng West State si Duan Mu Huangqi, pero tinanong lang naman ito kung bakit nga daw ba. At sinabi nga nito, na ang West State umano ang pinakamatitigas ang ulo na nakalaban ng hari, kung saan ay ayaw nilang magpasakop sa kanyang pamumuno. Ang West State nga daw dati, ay isang maliit na bansa at tinatawag na Qing Country, at ang mga tao nga daw ng Qing ay malalakas at mahilig sa digmaan, at sa lugar nga din daw na ito nahirapan ang dating hari noon, dahil talagang binubuhis ng mga ito ang kanilang buhay para hindi masakop ang bansa nila. At dahil nga sa patuloy nilang paglaban sa hari noon, ay inabot nga daw ng ilang libong taon bago ito tuluyang nasakop ng dating hari, kung saan matapos niyang magapi ang kanilang mga sundalo, ay tinanong nito kung susuko ba sila sa kanya o hindi. Pero sinabi nga daw nila, na kahit kailan ay hindi magpapasakop ang Qing Country sa kahit na sinuman, kaya walang nagawa ang hari kundi patayin ang hari ng Qing Country o kanilang leader. Sunod ay tinanong nga daw niya ang mga natitirang sundalo, kung susuko na ba sila upang pagsilbihan ng hari, pero sinabi nga daw ng mga ito na ang mamamayan ng Qing Country, ay kailanman hindi magiging alipin ng sinuman. Kaya naman pinaslang niya ang lahat ng sundalo nila, at matapos nga daw ng mahabang panahon na labanan dito, ay sunod naman silang nagtungo sa southern region ng kanilang kaharian, upang sakupin ang lugar na yon. At makalipas nga lang daw ang ilang taon, ay naganap ang hindi makakalimutang digmaan sa lahat ng lugar, at matapos ang mga digmaang ito, ay sumailalim sa pamumuno o kaharian ng dating hari, ang lahat ng state ng Luniverse ngayon, maliban na lang sa West State. Kaya naman pinangunahan daw ni Duan Mu Huangqi ang isang grupo ng sundalo, patungo sa palasyo ng Qing Country o Kingdom, kung saan ay nilabanan niya ang lahat ng mga sundalo nito, hanggang sa wala nang matira kahit isa. Gayunpaman, ay mayroon pa din daw natirang mga tapat na tao sa Qing Kingdom, kung saan ay pinaplano nilang ma-restore ang Qing Kingdom, at palihim nga daw na gumagalaw at nanghihikayat ng iba pang tao ang mga ito, hanggang sa lumaki ang kanilang grupo. At dahil nga sa mga taong yun, ay sinabi ng dating hari na respektableng lugar umano ang western region nila, pero ang mga natalo nga daw sa digmaan, ay nararapat na magmukhang mga talunan. At dahil dito, ay sinabi ng hari na magmula umano sa araw na ito, ay si Duan Mu Huangqi na ang Celestial Emperor ng West State, at sinabi na nais niyang mapalambot o mapasunod ni Duan Mu Huangqi ang lahat ng tao sa West State, sa loob ng 100 taon. At matapos nga daw tanggapin ni Duan Mu Huangqi ang kautusan ng hari, ay gumamit siya ng mga malulupit na pamamaraan, upang ma-suppress ang lahat ng puwersa ng rebelde sa West State. At tulad nga daw ng utos ng hari sa kanya, ay napalambot at napasunod ni Duan Mu Huangqi, ang lahat ng mga tao sa West State tulad ng iba pang state, pero wala nga daw nakakaalam kung gaano kadaming tao ang namatay, sa loob ng 100 taon na yon. Kaya alam daw niya na ang taong tulad ni Duan Mu Huangqi, ay kailanman hindi matatakot sa digmaan o labanan, at lalong hindi nga daw niya papabayaan ang mga kalaban, na gawin ang lahat ng gusto nila sa kanyang nasasakupan. Bukod doon ay wala pa nga daw 1 taon, nung inatake niya si Lu Xu sa Royal Capital, at nung hinamon niya ang Sword Pavilion, kaya naman ang pagbabagong ito nga daw kay Duan Mu Huangqi, ay tila masyadong mabilis.
Kaya naman tinanong ng isa, kung hindi daw kaya naglaban na si Duan Mu Huangqi at Lu Shu sa ancestral land, kaya ngayon ay natatakot na si Duan Mu Huangqi sa ating bida. Kung nangyari nga yang sinasabi mo, ay malamang na nabubulan niyang sinabi, na malamang umano sa maestro level na din ang ating bida. At agad nga din siyang nagimbal, dahil kung totoong maestro na daw ang ating bida, ay hindi pa siya inabot ng 1 taon upang maabot ito, sabay tanong kung posible daw kaya talagang mangyari yun, at kung gaano daw kaya kataas ang talento ng ating bida sa pag-cultivate. Agad nga din siyang natahimik matapos nito, at sinabi na posible nga yun, kung si Lu Shu ay ang taong yun. Kaya naman agad na tinanong ng isa kung ano ang sinasabi niya, pero sinabi lang naman niya na wala umano, sabay sabi na ipaalam sa lahat ang kanyang utos. At sinabi na matapos makapagpahinga ang lahat ng mga sundalo nila, ay agad silang magtutungo sa nasasakupan ng West State, upang doon ay makapag-set up o makapagtayo ng kanilang kampo. Bukod doon, ay pinag-utos nga din niyang dumistansya sila sa mga sundalo ng West State, gayon na din sa mga sundalo ng Imperial Dragon Guards, dahil gagalaw lamang daw sila. Matapos nilang malaman ang intensyon ng Imperial Dragons, sabay tanong sa kanyang sarili kung ano daw kaya ang pinaplano ng ating bida. Samantala pagsapit nga ng gabi, ay tinatanong ng ating bida kung hindi daw ba inaasahan ng mga sundalong ito, na babalik sila dito sa Liujian Pass, sabay sabi na ang mga natitirang sundalo umano ng Liujian Pass, ay nagsisimula ng bumabalik. Kaya naman kailangan daw niyang linisin ang lugar na ito, sabay sabi sa mga sundalong inabsorbe niya, na matapos daw nilang makita ang iba o mga tao sa loob, ay sabihin nilang huwag silang tatamad-tamad sa paggawa ng homework. At habang pinapa-absorb nga ng ating bida ang mga sundalo ng Liujian Pass, ay hindi naman makapaniwala sa kanyang nakikita si Zuan, na agad nangulangot at sinabi na kakaiba na daw ang nais ng ating bida ngayon, dahil puro lalaki nga daw ang kinukolekta niya. Dahilan upang agad na mainis ang ating bida, pero sinabi naman ni Zuan na huwag siyang mag-iisip ng masama sa mga sinabi niya, dahil hindi nga daw niya maunawaan ang punto, kung bakit puro lalaki ang kinukolekta ng ating bida, na bigla namang nagbago ang mood, at sinabi na trip niya lang umanong mangolekta, kaya naman laglag pa nga ni Zuan. Ilang sandali pa ay sinabi ni Heitan na mayroon umano siyang katanungan, ito nga ay kung tinu-torture o pinapahirapan daw ba sila ng ating bida, sa pamamagitan ng pagpapagawa niya ng homework sa kanila. At bigla nga ding sinabi ni Xiaoyu, na sinasadya umanong galitin ni Shu ang mga tao, at sinasadyang pahirapan ang mga sundalo, sabay sabi na nag-umpisa lang daw si Shu na gawin ito. Matapos siyang ma-awaken at naisip nga ng ating bida na hindi na ito maganda, dahil maaari na siyang mabuking. Kaya naman agad niyang tinanong kung ano sa tingin nila ang dahilan, kung bakit sila pinapagawa ni Shu ng homework, sabay sabi na inuutusan sila nito na gumawa ng homework para sa kanilang kinabukasan. Sabay tanong na din kung paano sila makakapaghanap ng juwa kung mga tanga sila, at kailangan nga daw nilang matutunan ang tamang pakikipag-usap o communication, pero tinanong lang naman ni Heitan, kung bakit hanggang ngayon daw ay wala pa ding juwa si Zuan, na hindi naman tanga sa pakikipag-usap. Dahilan naman upang magalit si Zuan kay Heitan, at agad siyang inupakan, habang ang ating bida naman ay iniisip na nakalusot pa daw siya ngayon, pero hindi nga daw pwedeng malaman ni Xiaoyu, ang patungkol sa mga negative points. At habang inuupakan nga ni Zuan si Heitan, ay mayroon namang tumawag kay Shu bilang mahal na hari, sabay sabi na mayroon daw siyang report patungkol sa frontline o kanilang mga kalaban. At sinabi nga niya sa ating bida, na ang mga sundalo umano ng noble families ay malapit na sa western capital, kung saan ay agad din silang nagtayo ng campsite, sabay tanong kung ano na ang gagawin nila ngayon.